Ayan, praise the Lord. Good morning po. Pakibati yung mga katabi nyo ng good morning. Ayan. Hallelujah. Now, we are now on the last part po of our series. Anong title ng series natin? Mahal na Mahal, The Anatomy of Christ's Love. Now, I hope the past few weeks, mas naintindihan po natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? No, alam niyo po, sa totoo lang, aliw na aliw ako sa title ng series natin. Kasi kung mapapansin niyo, very normal ngayon ang magsabi ng I love you. 'Di ba? Pero medyo iba-iba ang kahulugan. Minsan kahit thank you lang yung sabihin mo, love you. 'Di ba? Love you. Pero thank you yung ibig sabihin nun. Pero kapag sinabihan ka ng mahal na mahal kita, yan, medyo mas malalim na yan. Kaya lang minsan kailangan mong subukin yung value ng mga salita. Dahil marami ang nagbibitiw nito, pero sa huli, heartbreak pa rin ang dulot. Ano po? Kaya nga po sana hindi natin kung kani-kanino binibigay ang I love you natin. Amen po ba? Okay, pero sabi mo sa katabi mo, I love you. Yan. Okay. So, sa series na po na ito, no, panalangin po natin na tumindi ang pag-ibig natin at pag-intindi natin sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Dahil grabe, anatomy na nga po ang ginawa natin. Ibig sabihin talagang himayan po ito. At ngayong linggong ito, ngayong Holy Week, alam naman natin na we are honoring kung ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. That's why last week po ay pinaliwanag po ng ating senior pastor ang 7 last words of Jesus Christ. Na truly nakita natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Pero alam niyo po ba na hindi lang ipinakita ni Jesus ang lalim ng pag-ibig niya sa kanyang pagkamatay, kundi ipinakita niya rin ito sa muli niyang pagkabuhay. Okay? Kaya po ang series natin ay The Anatomy of Christ's Love dahil ito ay, katulad nga na sabi ko kanina, hihimayin natin. Kaya hindi tayo tapos sa kamatayan dahil hindi po doon natapos ang pag-express ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya today, we are going to talk about a living hope. Buhay na pag-asa. Pero before we delve into that topic, tayo po muna tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Okay? Hallelujah, Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Maraming salamat, Panginoon, because today we remember your resurrection, God. Dalangin ko, Lord, na punuin po ninyo ng presensya nyo ang bawat sulok ng lugar na ito. Maging handa po kami sa salita mo. We know, Lord, that your word for us today is very personal. And so, God, i-ready nyo po ang isip namin, i-ready nyo ang puso namin. Tanggalin nyo po lahat ng distraction sa paligid namin at ikaw lang po ang mapapurihan ngayong araw na ito. Thank you, Lord. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makaupo na po lahat. Now, usually po, when we talk about death, marami po ang takot dito. No? Kasi para sa mundo, kapag may namatay, end na, tuldok na, tapos na, wala nang kasunod. No? At kung magiging honest tayo, minsan, ganito rin po tayong mag-isip sa buhay. Kapag pumalpak tayo, wala na. Kapag nasaktan ka, tapos na. Kapag nagkasala ka, ay hindi na mababago yan, no? Sobrang daming kwento ang tinuldukan na natin kaagad. And looking back at the death of Jesus, hindi tayo naiwang walang pag-asa. Dahil sa sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos, hindi lang siya namatay para sa'yo, pero siya ay nabuhay muli para din sa'yo. Ibig sabihin, hindi tuldok ang kamatayan ni Jesus, kundi kuwit lamang. Because He resurrected from death. Therefore, tayo po ay may buhay na pag-asa. Kaya lang, minsan ito pong resurrection ay hindi masyadong naiintindihan ng kahalagahan. Okay? Mas madalas nating napag-uusapan ang cross kaysa sa resurrection. Mas na-appreciate natin yung suffering minsan kaysa sa victory. Bakit? Kasi minsan, no, mas madali tayong makarelate sa sakit kaysa sa tagumpay. Minsan, mas naiintindihan natin yung pagdurusa kaysa sa himala. At minsan, iniisip din natin, okay, namatay si Jesus para sa akin, para sa mga kasalanan ko, and that's okay. Okay na yun, sapat na yun, no? Pero ang hindi natin nakikita, kung walang resurrection, kulang ang kwento. Imagine, tinitignan mo yung namatay na Jesus, pero hindi ka tumingin sa Jesus na muling nabuhay. Mahirap tayo, no? Kaya naman ngayon, mas unawain po natin ito. Let's look at Luke chapter 24, verses 1 to 8.
Ang sabi po dito, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee? The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered his words. No, praise God po for his word. Now, himayin po natin yan. In verse 1, sabi doon, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. Maaga pa lang daw, thank you, Cha. Maaga pa lang daw, nandun na sila, prepared sila, may dala silang spices. Okay? Sa time po ni Jesus, sa Jewish culture in the first century, yung spices ay ginagamit to honor and care for a dead body. Hindi dito tulad ng ng mummification ng mga Egyptians, sa iba yon. Ito ay para i-honor nila ang patay at mabawasan yung amoy ng decomposition ng body. Okay? At in fact, itong spices na ito ay very expensive. Pag bumili sila nito, parang sinasabi nila, mahal kita hanggang kamatayan. Yun, di ba? Ngayon kasi pag may lamay, okay na yung Nescafe tsaka tinapay di ba? Pwede na yan sa atin. Pero nakapunta na rin ako sa lamay na may catering, social, di ba? Siguro mahal na mahal yung taong namatay. No? But kidding aside, in John 19, sabi doon, si Nicodemus ay nagdala ng 75 pounds of myrrh and aloe when Jesus was buried. Hindi normal yon ha. Bongga itong si Nicodemus. Ibig sabihin, matinding pagmamahal at respeto ang meron siya for Jesus. Again, sa culture nila, kapag ganyan karaming spices, panghari na yon o highly honored individuals. So itong mga babaeng ito, balik tayo sa mga babae, naghanda sila ng maaga para magdala ng spices sa dead body ni Jesus. They were there to complete the burial rituals and finish what was started. Bakit sila may dalang spices? Kasi sigurado sila na patay na si Jesus. Because spices are for the dead. Kaya yun ang hinanda nila. Sigurado sila Di ba? Ang galing, no? Ang expectation nila, kamatayan, pero ang nadatnan nila, resurrection. Di ba? Akala nila, tapos na si Jesus kasi wala namatay na Probably the reason why, nung namatay si Jesus, yung mga disciples niya, nagkalat. Yung iba bumalik sa dating buhay ng isda na lang ulit. May mga panahon pa nga sila na linalak nila yung mga pinto sa sobrang takot nila dahil ang alam nila patayin na si Jesus. Paano? They rallied with Jesus tapos nakita nila pinatay yung Diyos nila. So akala nila tapos na. Okay? Pero may tatlong bagay po tayong pag-uusapan mula sa kwentong ito. So when the women got to the tomb, anong nakita nila? All they saw, number one, was an empty tomb. Yung dinala nilang panglamay, hindi nila nagamit because the tomb was empty. Siguro naman nararanasan natin na iba yung nasaksihan mo sa in-expect mo, di ba? Kaya pala dapat, pag lalapit tayo kay Lord, ibahin natin yung expectation natin, no? Minsan kasi ugali natin, lalapit tayo, pero kulang tayo sa pananampalataya. Alam mo yung nag-pray ka, pero at the back of your mind, iniisip mo, baka hindi bigay, baka hindi talaga to. Baka wala to. No? Pero tandaan po natin na ang Diyos natin ay Diyos na tumalo sa kamatayan. Kaya wala pong imposible sa Diyos. Amen po ba? Okay? So the women came prepared, but in Luke 24 verses 2 to 3 ang nangyari, they found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. Dalawang shocking na bagay. Bukas ang libingan at wala ang katawan. Okay? Kahit siguro tayo, masyashock tayo doon. Okay? Bakit shocking ito? Dahil sigurado sila They witnessed the suffering of Jesus. Alam nyo, habang inaaral ko to, naisip ko, siguro yung bato, hindi yun inalis para makalabas si Jesus. Kasi kahit nandun naman yun, kaya makalabas ni Jesus. Inalis yun so they can see that the tomb was empty. Amen? Jesus wants you to see the empty tomb. Ewan ko nga ba bakit may mga tao na ang nakadisplay pa sa bahay yung Jesus na nakapako May maririnig ka pa ngayong Holy Week, no? Yung huwag ka masyado masaya, patay ang Diyos ngayon. Narinig niyo ba yun? Ewan ko sa inyo, basta ang Diyos ko buhay.
Amen? Okay? So, we remember His death, but we also remember the empty tomb. We remember His resurrection. No? You know, sometimes, di ba, we tend to look at the cross kapag feeling natin, ang layo natin sa Diyos, ang dami nating kasalanan, babalikan natin yung cross para alalahanin that Jesus already died for our sins. At totoo po yan. But may pagkakataon din sa buhay na feeling mo, wala ka ng pag-asa, wala nang mangyayari sa sitwasyon mo, look at the empty tomb. Empty yan because death has been defeated. Defeated by the God you serve. Amen? Kaya kung kaya ng Diyos natin yon, wala siyang hindi kayang gawin. Akala ng mundo, tuldok yung kamatayan, pero dahil empty ang libingan, hindi pa tapos. May kasunod, may continuation, may bagong simula. Tuloy po natin in verses 4 to 6. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, He has risen." Sabi nung mga angels, no, bakit hinahanap mo yung buhay sa mga patay? He has risen. Okay? So, ang katotohanan ng empty tomb ay buhay si Jesus. Sabihin mo nga, Jesus is alive. So, pangalawa, we have a living Christ. If the tomb is empty, then there is a living Christ. Kaya pala sabi sa verse 4, they were wandering. At sa Greek ng wandering ay aporeio, meaning confused. Ibig sabihin, no, nalito sila, hindi nila ma-process, walang sagot, stuck sila. Paano ba naman yung nasaksihan nila, yung tindi ng dinanas ng Panginoong Jesus, na matay inilibing, and yet that tomb was empty. But you know what? Sometimes, sa confusion natin, sa mga panahong hindi natin naiintindihan, manampalataya po tayo kasi God is doing something. Amen? So going back, sabi sa verses 5 to 6, why do you look for the living among the dead? He is not here, He has risen. Sabi ng angels, maling lugar yung pinaghahanapan nyo. Okay? And the reality is, ganito tayo minsan. Hinahanap ang buhay sa mga bagay na patay. Hinahanap yung joy sa kasalanan, hinahanap yung identity sa mundo, hinahanap yung peace sa control. Kaya ang ending, pagod na pagod kasi mali ang source. Tanungin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo, saan ka ba kasi naghahanap? Yan. No, tama po ba? Ang totoo po, no, yung pag-ibig na kinaya ang lahat hanggang sa kamatayan ay ang pag-ibig that is powerful enough para mabuhay muli. Totoo yung pag-ibig sa krus pero hindi natapos doon dahil yung pag-ibig na yon ay buhay ngayon. Kaya sana po when you think about Jesus, no, buhay siya sa isip nyo. Amen po ba? Amen. Para mas maintindihan natin, in 1 Corinthians 15 verses 12 to 22, ang sabi doon, medyo mahaba to, basahin ko po. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He has raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes alive through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Papaliwanag ko po, no? Church, ibig sabihin, hindi lang basta importante ang resurrection, kundi essential ito sa faith natin. Ibig sabihin, kailangan ito. Hindi ito basta pasabog lang na astig kasi nabuhay muli. Hindi ito ganon, okay? Sabi sa verse 14, kung hindi nabuhay muli si Kristo, baliwala ang preaching na to. Baliwala ang faith. Walang silbi ang ginagawa natin ngayon. Walang saysay ang pagsisimba. Sabi sa verse 17, kung hindi nabuhay muli si Kristo, baliwala ang pananampalataya mo at ikaw ay makasalanan pa rin. Hindi ka pa forgiven. Hindi ka pa malaya. Nasa kasalanan ka pa rin. At kung namatay tayo, sabi sa verse 18, wala tayong pag-asa kahit sa eternity.
Sabi sa verse 19, tayo ang pinakakawawa kung walang resurrection. Naintindihan po natin? The resurrection proves the cross worked. Okay? It is proof na tinanggap ng Diyos Ama ang sacrifice para sa kasalanan natin. Jesus had to be resurrected so He could declare that our sins are now paid. Bayad na. Okay? Kung hindi nabuhay si Jesus, panalo ang kamatayan. Pero dahil nabuhay siya, talo ang kamatayan. Amen? Kaya kahit mamatay tayo physically, meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Amen? At hindi lang ito patungkol sa future, dahil buhay si Jesus, ibig sabihin may power ka. May bagong buhay ka, pinatawad ka, binago ka. Kaya yung hope mo ay hindi sana, kung hindi sigurado. Amen po ba? Okay? Kaya ano sabi doon sa verse 20? But Christ has indeed been raised from the dead. Kaya hindi maybe, hindi sana, kundi indeed, sigurado. Okay? Kaya pala sabi ng angels, bakit sa mga patay nyo hinahanap yung buhay? Ano ba yan, di ba? Dahil totoo ang resurrection, totoo ang forgiveness, totoo ang salvation, totoo ang new life. Kaya sabi sa verse 22, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Kay Adam pumasok ang kasalanan at kamatayan, kay Jesus dumating ang buhay at resurrection. Okay? Kung ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng tao, ang buhay ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. Okay, kaya babalik tayo dito. The same love that was strong enough to die is now powerful enough to rise. Amen? Romans 6:4 says, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that Jesus, just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nabigyan ng bagong buhay. Okay? Naalala ko kahapon, pag uwi ko, may nag-chat sa akin, delegate ng life retreat. Congratulations, by the way, sa mga nag-life retreat. Palakpakan po natin sila. Praise the Lord po sa mga life nyo. Nag-chat siya, sabi niya, Pastora, sobrang saya ko para akong pinanganak ulit. Sabi ko, yan ang tunay na born again. Di ba? Hindi religion, pero talagang kapanganakang muli, may bagong buhay. Amen po ba? Okay? Romans 8:11 says, and if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of the Spirit who lives in you. Hindi lang si Jesus ang nabuhay, pero tayo rin ay nabigyan buhay kasama niya. Ibig sabihin, huwag kang mabuhay na parang patay. Tignan mga katabi mo, mukhang patay yan. Buhay na buhay. Hingahan mo para maramdaman niyang buhay ka. Okay? Okay? So, because Christ has risen, may power ka na magbago, may power ka na tumanggi sa kasalanan, at may power kang bumangon. May buhay kang pag-asa dahil hindi final ang failure mo. Hindi final ang pain mo. Hindi final ang sitwasyon mo. Amen? Kung ang libingan ay walang laman, ibig sabihin wala ng sitwasyon ang walang pag-asa. Amen? Nung sinabi ng angel na He has risen, naka-perfect tense yan. Ibig sabihin, He was raised and He is still alive today. Hindi lang nabuhay noon, pero buhay siya hanggang ngayon. Amen? And so if the tomb was empty, if Jesus is alive, then, number 3, we have a living hope. Sabi ng angels, He is not here, He has risen. Hindi lang ito statement, ito ay present reality. Okay? Sa 1 Peter, chapter 1, verses 3-6, sabi doon, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. So, through resurrection, binigyan tayo ng bagong buhay, binigyan tayo ng pag-asa, binigyan tayo ng bagong identity. Buhay ang pag-asa dahil buhay ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Sabi sa verse 4, may mana ka na nakastore sa heaven, hindi nawawala, hindi naluluma o nasisira. Sa mundo kasi lahat nawawala di ba?
pera, relasyon, even our health, no? Pero sabi sa Bible, meron kang mana na hindi nasisira. It means that your future is secured. Okay? Hindi lang yan. Sabi sa verse 5, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. May assurance na iniingatan ka ng Diyos. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang po, I cannot imagine a greater love than this. No, na-appreciate ko po talaga ang protection ng Diyos. At sa totoo lang, kaya po tayo nandito dahil iniingatan tayo ng Diyos. Church, hindi po ikaw ang may hawak sa Diyos. Ang Diyos po ang may hawak sa iyo. Ibig sabihin, hindi lang basta pag-asa ang binigay ng Diyos sa iyo, iniingatan ka pa niya habang hinihintay mo ang lahat ng mga pangako niya sa iyo. Amen? Sana po mag-sink in yan sa atin. Hindi po tayo nakatayo dahil malakas po tayo, o magaling tayo, o mabuti tayo. Hindi tayo nagpapatuloy dahil better tayo sa iba. Talagang mabuti lang po ang Diyos, matindi ang pagmamahal niya sa atin at pag-iingat po niya sa atin. Amen po ba? Hayaan niyo pong ingatan kayo ng Diyos. At alam ko po na hindi po madali ang buhay. Okay? Marami pong pagsubok, pero balikan mo lang yung cross. Balikan mo yung resurrection. Sabi pa sa 1 Peter 1:6, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Sabi niya, oo, may suffering. Oo, may trials. Pero the Bible says, dumarating yan to prove the genuineness of your faith. Na higit pa sa value ng gold at magre-resulta sa praise, sa glory, and honor when Christ is revealed. Huwag niyong hayaan na ang pagsubok ay nakawin ang joy na binigay sa inyo ng Panginoong Jesus. Kamatayan nga, ipinanalo niya para sa iyo, yan pa kayang problema mo. Diba? Kaya ang sarap pong isipin, ang sarap pong gumising, knowing na meron po tayong pag-asa. Kaya huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Kabibigay. Hindi pa tapos ang kwento mo, may sinusulat pa ang Diyos. Amen? Hindi ka talunan, hindi ka trapped, hindi ka patapos. Ikaw ay matagumpay dahil ang Diyos mo ay buhay. Maaaring mahirap ang chapter mo ngayon, pero hindi pa ito ang ending. Kasi ang author ng buhay mo, hindi pa tapos magsulat. Amen? Kung ang kamatayan ay natalo ni Jesus, wala nang laban na hindi niya kayang ipanalo. Panalo na po tayo. Amen po ba? Again, kung ang libingan ay walang laman, wala nang sitwasyon na walang pag-asa. Kung buhay si Jesus, huwag ka mabuhay na parang patay. Talikuran natin yung paghahanap ng buhay sa mga bagay na patay. Patay na relasyon, patay na bisyo, patay na identity, patay na pamamaraan ng buhay. Lumapit tayo sa author of life, sa giver of life. Simulan nating tumingin sa Diyos na buhay. May bagong buhay para sa iyo, may bagong simula para sa iyo, may buhay na pag-asang naghihintay sa iyo. Kaya naman po ang Diyos natin ay karapat-dapat na purihin. Tama po ba? Ang Diyos natin ay buhay and He deserves all our praises and worship. Napakaikli lang po ng message natin today, pero isa lang po ang tandaan nyo, buhay po ang Diyos nyo. At dahil buhay ang Diyos nyo, meron po kayong buhay na pag-asa. Hindi po tayo talunan, tayo po ay matagumpay.